Ito ang patok na pangnegosyo ngayon. Maliit na puhunan, malaki ang kita. Subukan nyo itong recipe natin, jack na malaki ang kikitain nyo dito. Sa sarap at lambot nitong ating donut, hindi kayo mapapahiya dito. Pag nakita at natikman ito ng mga bata, jack na babalik-balikan nila ito. At hindi kayo mabibitin sa sarap nitong ating recipe. Kaya tara, umpisa na natin. At dito, maglagay lang ng 1/4 cup ng warm milk, 1/8 cup ng warm water, at 1 and 1/2 teaspoon ng instant dry yeast. At lagyan din natin ng 1/4 cup ng asukal. At i-mix-mix lang muna natin ito. Tsaka natin ito i-rest ng 10 minutes. At dito sa ating mixing bowl, maglagay lang ng isang itlog, 1/8 cup ng mantika, at half tablespoon ng vanilla extract. Maglagay din tayo ng half teaspoon ng asin, at 1/4 cup ng margarine. At i-mix-mix lang natin ito saglit. Tsaka natin ihalo ang yeast mixture natin kanina. Napaka-good ng ating yeast na bubbles. At i-mix-mix lang natin ito. Tsaka natin ihalo ang 2 in 1/4 cup ng all-purpose flour. Pero 2 cups lang muna ang nilagay ko. Kung wala kayong all-purpose, pwede naman yung first class na harina. I-mix-mix lang muna natin ito. Tsaka natin ihalo ang 1/4 cup ng harina. At kailangan na natin itong masahing. Hindi kayo mahirapan dito sa pagmasa kasi napakalambot po ng ating dough. Ayan, at hahaptiin lang natin sa dalawa itong ating dough. Dahil lalagyan natin itong isa ng 1 teaspoon ng cocoa powder. Binsdorf to ang gamit ko dito. At maglalagay din tayo ng choco brown na food color. Kung medyo napulangan kayo sa kulay, pwede nyo naman dagdagan. At masahin lang natin itong mabuti. Hanggang sa maging ganito na ka-smooth ang ating dough, magpahid lang tayo ng konting mantika dito sa ating mixing bowl para hindi dumikit at mag-dry ang ating dough. Tapan lang natin ito ng plastic at i-rest lang natin ito ng 1 hour. Plain lang po itong isang dough natin. Masahin lang natin itong mabuti hanggang sa maging smooth at na-stretch na ang ating dough. Ayan, pwede na to. Magpahid lang tayo ng konting mantika dito sa ating mixing bowl. At lagyan lang natin ito ng plastic at i-rest lang natin ito ng 1 hour. After 1 hour, nag-double na ang size ng ating dough. At pwede na natin ito i-slice ayon sa gusto ninyong laki. Pero kung pambenta ang gagawin nyo, dapat may sukat talaga, tamang sukat para hindi po tayo madugi. Sakto, 1 tablespoon po ang sukat ng bawat isa. At bilugin lang po natin ito lahat. At sundan nyo na lang po ang ginagawa ko. At gawin lang po natin ito sa lahat. Ayan, natapos na natin lahat ang chocolate donut natin. I-flatten lang natin ang bahagya para hindi tayo mahirapan mamaya sa pagprito. At itong isang dough na naman ang gagawin natin. Same process lang po ang gagawin natin. Ilalagay ko na lang po ang ating mga ingredients sa comment section sa baba para kung gusto nyo gayahin ang ating recipe, madali nyo lang po ito masundan. Takpan lang natin ito ng plastic para hindi mag-dry at i-rest lang natin ito ng 30 to 40 minutes. Ayan, after 40 minutes, ready na ang ating donut. Pwede na natin ito iprito. At dito sa ating kawali, maglagay lang tayo ng mantika. Once mainit na, pwede na natin iprito ang ating mga donut. Madali lang po ito maluto. Baliktarin lang natin para pantay ang pagkaluto ng ating donut. Ayan, luto na ang ating donut. Pwede na natin ito hanguin. Malambot talaga itong donut natin kahit malamig na, malambot pa rin. May ibang timpla kasi ng donut na kapag malamig, tumitigas na. Pag golden brown na, pwede na nating hanguin. Pero itong chocolate, golden brown na kasi ang kulay. At ito na po lahat ang ating plain na donut at ang ating chocolate na donut. Palamigin lang muna natin ito dahil gagawa muna tayo ng pang-coating dito sa ating donut. Maglagay lang ng half cup ng powdered milk. At 1/8 cup ng powdered sugar. Pang-coating po ito sa plain na donut natin. Kailangan natin ito isip kasi ang daming buo-buo na powdered sugar. At i-mix-mix lang natin ito. Set aside na muna natin ito dahil gagawa naman tayo ng pang-coating sa ating chocolate donut. Maglagay lang ng half cup ng cocoa powder. Ordinary lang na cocoa powder ang ginamit ko dito. 1/8 cup ng powdered sugar. At 1/4 cup ng powdered milk. Itong pang-coating natin, hindi po ito mauubos kasi kalahati lang ang nagamit ko. Kaya laking tipid talaga. Lagyan lang natin ng chocolate na condensed milk itong ating mga donut. At i-mix-mix lang po natin itong mabuti.
para dumikit talaga ang ginawa nating pang-coating dito sa ating donut. At ayan, gagamit tayo dito ng bamboo stick. O, diba? Ang sarap-sarap tingnan. At lagyan lang natin ng chocolate na condensed milk para mas kaya-ayang tingnan. Huwag po kayong mag-alala kasi konti lang naman ang magagamit natin dito na condensed milk. At itong plain, buko pandan naman na condensed milk ang gagamitin natin dito. Same process lang po ang gagawin natin doon sa chocolate donut natin. Sobrang nakakatakam nito para sa mga bata kasi napaka-milky nitong donut natin. Kaya kung nag-iisip kayo ng pangnegosyo na maliit ang puhunan, malaki ang kita, subukan nyo itong recipe natin. Dahil ito ay kakaiba, donut na nasa stick. Maraming salamat hanggang sa susunod po.